Nung nakuha ko yung permanent residency ko ay 2019 ng January. So, na-PR po ako ng 2019 January. Ngayon pong January 2025, may expired na po yung permanent residence ko. Naguguluhan ako kung ano yung gagawin ko na desisyon. Kung i-renew ko ba yung permanent residence ko or mag-a-apply ako ng citizen or uuwi na lang ng Pilipinas, mga katoto. Kasi alam naman natin dito sa Canada, mahirap din. Yung mga katoto, nag-snow na naman dito. No, minsan naging yung temperature dito, pumalo siya ng -30. So ang napakalamig, frozen yung kamay, mga katoto. Hindi ka man makalabas ng maka-stay sa labas ng 5 minutes, so mapo-frozen ka. Frozen yung kamay. Tulad nito, agad na frozen siya, oh. Diba? Pagka ganito talagang panahon, January, February, yan, napakatindi ng lamig. Iba yung lamig niya pagka ganitong panahon. Kaya yung mga bago, sabi nila medyo umaano daw yung panahon kasi umiinit na. Sabi ko sa kanila, yung temperature dito sa Canada, January, February, doon pa lang yung pinakamalamig niya. Yung naging -30, then feels like 40 pa yung mangyayari, mga katoto. Yung mga November, December, yan. So hindi pa yan, snow pa yan. Hindi pa ganun kalamig. Pero pag pumalo na yung January, February, yan, sobrang lamig niyan, mga katoto. May halong snow, tapos meron pang bumababa pa yung temperature. Naranasan ko dito yung temperature na pinakamababang temperature na naranasan ko, siya, feels like 50. Pero yung temperature niya talaga sa may cellphone na forecast is -40. So yung feels like 50 siya. Napakahirap nun, mga katoto. Nung year yun, 2018 yata o 2019, ganun yung naranasan ko dito na pinakamalamig. Meron pa nga yung kasamahan namin sa trabaho, yung sasakyan niya, hindi niya nasaksak, mga katoto, yung black heater. So yung ganito, hindi niya nasaksak, hindi niya na ipa-plug ng 2 araw at saka 2 gabi. So yung time na yun, yung temperature pumalo siya ng -30. So magkasunod na araw -30. So nung pangatlong araw, mga katoto, ini-start niya. Umistart naman yung sasakyan, kaya lang yung mga fuse ng sasakyan nila, yung sasakyan niya nasira. Kaya yung aircon at saka yung heater hindi gumagana. Nasira yung fuse. Yun, hassle yun, mga katoto, kapag ganon, lalo na sa sobrang lamig na ganito. Medyo mahirap kasi napaka-importante ng heater ng sasakyan kapag winter na ganito. Frozen ka talaga, frozen yung kamay mo. Yan, kailangan ko ng spare kanto kasi mamaya isusunduin ko si Commander. Tignan nyo, ngayon ng umaga wala naman yan. So ngayon, tignan nyo, agad nag-freeze siya, diba? Kailangan tanggalin ko na ito ngayon kasi mamaya para pagsundin ko si Commander sa trabaho, so hindi na ako mahirapan magtanggal. Ayan. Grabe yung lamig talaga ng month ng January. Ganyan yung nangyayari dito.
Sa trabaho ko nga mga katoto, yung sinusuot ko na scrub suit, pinapatungan ko siya ng long sleeve. Tapos meron pa akong sa pants ko, meron pa akong leggings sa loob. Kahit na nasa loob ako ng facility. So malamig kasi pagka lumalabas ng break time at saka yung pag-uwi. Tsaka yung papunta sa trabaho. So malamig. Tapos minsan pagka sobrang lamig na at nilalamig yung katawan ko, sumasakit yung ulo ko, yung sa likod ng ulo ko. Parang merong ugat na namamaga, parang ganon. Sobrang sakit. So hindi naman yung as in na magti-trigger talagang sakit. Paunti-unti sumasakit siya pagka nilalamig ako. So ayun. Kaya ayun, pagka pumapasok ako, may may doble akong long sleeve at saka leggings. So yun mga katoto, kumusta po kayong lahat mga katoto? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Kailan kaya titigil tong snow na to? Yan. Tingnan nyo yung kapaligiran. Yung garden, di ba? Punong-puno. Yan, yung bubungan, no? Tingnan nyo. Makapal yung nasa bubong ng bahay. Yan. May share po sana ako sa inyo mga katoto tungkol sa status ko dito sa Canada. So, nung mga karaang buwan, naguguluhan ako kung ano yung gagawin ko, kung ano yung decision na gagawin ko sa status ko dito sa Canada. Permanent residence po ako dito sa Canada mga katoto. So, nung nakuha ko yung permanent residency ko ay 2019 ng January. So, na-PR po ako ng 2019, January. Ngayon pong January 2025, may expired na po yung permanent residence ko. Ilang buwan din akong nangangamba mga katoto kung ano yung mangyayari sa akin dito sa Canada. Dahil sa may permanent residence card ko, yung PR card ko, expired na nitong January 2025. Nag-iisip ako, naguguluhan ako. Sinesearch ko sa Google kung ano na yung magiging status ko after ng January 2025. 5 years na kasi ako noon mga totoo na permanent residence dito sa Canada. So, kahit na permanent residence po ang tawag, pero yung po permanent residence card mga katoto, meron pong expiration yon. Tapos, yung permanent residence status mga katoto, nag-search ako sa Google kung ano po yung magiging status ko na after. So, ang pinaka main concern ko kasi mga katoto dito sa Canada ay yung health card. Paano na ako pagka expired na yung permanent na residence card ko? Yung health card ko ba magagamit ko pa? Magagamit ko pa ba sa hospital? So, covered pa ba ako ng Manitoba Health dito sa Canada? Yun yung pinaka main concern ko mga katoto kasi alam naman natin dito sa Canada yung pagpapa-hospital napakamahal, malaking pera ang kailangan. So syempre hindi naman natin alam yung panahon, yung kalagayan natin, yung sitwasyon natin. So hindi naman natin nasabi na araw-araw malakas tayo, hindi tayo magkakasakit. So yun mga katoto, sinearch ko talaga, pinaglaanan ko ng panahon sa pag-search lagi. Kasi may expired na yung permanent residence card ko, and then hindi pa ako nakapag-decide kung ano yung gagawin ko. So na ano ko mga katoto, na figure out ko na kahit na permanent residence ka dito sa Canada, yung permanent residence mo may expired. Pero after ng expiration ng permanent residence card, yung permanent residence status mo dito sa Canada mananatili pa rin siya. So makakapag-stay ka pa rin dito sa Canada as permanent residence. Then, yung health card mo, yung Manitoba Health ko, ay tuloy-tuloy pa rin. Covered pa rin ako ng Manitoba Health. So, yung mga benefits na makukuha ko, kung ma-hospital man ako o magagamit ko yung Manitoba Health, covered pa rin siya. Magagamit ko pa rin siya kahit na wala na akong, expired na yung permanent residence card ko. Kaya lang, ang problema nun kapag ka na
expired yung permanent residence card, makakauwi ako ng Pilipinas pero hindi na ako makakabalik dito sa Canada kasi kailangan ko pang i-renew yung permanent residence card ko kasi yun yung magpapatunay na legal ako na pumunta dito sa Canada. Yun mga katoto kasi wala na akong visa nun. So ayun, medyo nung nalaman ko yung result ng ganun na search ko mga katoto sa status ko, medyo napanatag yung pakiramdam ko na hindi ko kailangan na i-renew yung permanent residence card ko. So kasi si Commander mga katoto, mas nauna po akong na PR sa kanya. So mga 2.5 taon na siya na permanent residence mga katoto. So pag-iisipan kasi namin kung i-renew ko yung PR card ko, magbabayad ako. Then 6 months din yata yung hihintayin ko, or hindi ko alam kung ilang months yung process ng renewal ng PR card. So siyempre maghihintay pa rin ako nun mga katoto. Ang ginawa ko nun, September nagpasok po kami ng citizenship namin dito sa Canada. Tinry namin si Commander kasi wala pang 3 taon yung PR card ni Commander noon, yung status niya. Tinry namin kasi na-accumulate naman yung pagiging foreign worker dito mga katoto kasi yung kung foreign worker ka dito, example kasi yung pag-a-apply ng citizenship dito, kailangan mo ng 1,095 days na pagkaka-PR at pagkaka-stay dito sa Canada, yung pag-stay mo dito. Yung araw na pagka-PR mo, magbibilang ka ng 1,095 days. Pero hindi naman necessary na kailangan mong mag-stay ng 1,095 days as a PR. Pwede rin naman gamitin yung foreign worker na status mo dati. So magi-equivalent lang siya ng kung nakapag-stay ka po dito ng 1 year, so kalahati nun, yun yung days mo na pag-stay dito sa Canada as foreign worker. So siya, divide 0.5 po siya mga katoto sa days na pag-stay mo as foreign worker. Pero pagka permanent residence ka, kada araw bilang yon one count. Kaya si Commander mga katoto, wala pa siyang 3 years na pagka permanent residence nung nag-apply kami ng citizen. So ginamit lang namin yung foreign worker niya na pag-stay dito sa Canada. So na-reach naman niya, pero ang ginawa po namin noon ay talagang nag-sure kami na hindi lang 1,095 days yung pag-stay niya dito as a permanent residence mga katoto. Kasi pagkasakto-sakto lang po yung days na ipipresent mo sa IRCC, medyo mag-aalanganin mga katoto. Mas maganda pagka mag-apply kayo ng citizen, medyo habaan nyo pa. At least kung meron kayong sobrang 100 days, pwede, para at least pasok na pasok yung days nyo na requirements para sa citizenship. Meron kasi kami nababasa mga katoto na sakto-sakto siya 1,095 days tapos nagpasa na siya ng ng citizenship niya. So yung mga iba bumabalik kasi hindi nila alam mga katoto yung days na pag-uwi mo ng Pilipinas minus yon sa 1,095 days kasi parang sa may application absent ka sa time na yon. Kung isang buwan ka nagano sa Pilipinas, nagbakasyon, so 30 days yung yung absent mo. So yung 1,095 days pabawasan ng 30 days. So kaya yung mga iba hindi po nila alam yon. 1,095 days nag-apply na sila ng citizenship application nila. So yung iba bumabalik. Kaya po recommendation namin at yung ginawa na po namin din 1,195
days yung kay Commander. So sa akin kasi more than na kasi 5 years na akong permanent residence dito sa Canada. So qualified na ako. Kaya lang natagalan lang ako magdesisyon kasi si Commander gusto ko siyang makasama na mag-apply. So sabay na kami mag-apply ng citizenship namin para kaming dalawa magsisitizen ng sabay. 'Di ba? Abang-abangan niyo yung next video ko kung ano po yung magiging resulta ng citizenship status na in-applyan namin dito sa Canada. So ayun. At sana meron po kayo nakuhang information sa mga nagbabalak na mag-apply ng citizenship or mag-renew ng permanent residence card ninyo. So yung pong pagka na-expired yung permanent residence card, meron pa rin po tayong status dito sa Canada. Permanent resident pa rin po tayo dito sa Canada. Yung card lang po yung expired. Pero yung status hindi po. Legal pa rin po tayo na mag-stay dito sa Canada. At ganun pa rin po yung mga benefits na makukuha natin lalo na sa may health card. So yung health benefits dito sa Canada. So yun po mga katoto. Sana may nakuha po kayong information tungkol sa status dito sa Canada as may expired na yung permanent residence card. Maraming salamat po mga katoto, and don't forget to subscribe, like and share sa aming YouTube channel, RPTV. Bye-bye po. God bless.